Hello, good evening. Ito na naman ang inyong lingkod. Ako na naman kasi mag-isa, kaya may time na naman ako mag-chika-chika. Chika sa inyo. Anong gusto nyong pag-usapan? Sino may anxiety rito? Ako meron eh. Naranasan ko kasi magkaroon ng depression dati bago ako mag-menopause. Yes, menopause na po ang inyong lingkod. Kaya gusto ko mag-share na experience ko sa anxiety. Sino yung may mga depression? Yan. Ang aking maipapayo sa inyo ay lakasan nyo lang ang loob nyo. Huwag kayong mag-overthinking. Kasi, once na nag-overthinking kayo, magti-trigger yon ng anxiety. Yung sobrang lungkot naman, kung ano yung mga pinagdadaanan nyo, depression po yon. Pag nagkaroon ka ng depression, sari-sari po yan eh. Yung may mga depression kasi, hindi alam ng mga normal na tao, yung may mga depression na may mga pinagdadaanan sila. Akala nila yung isang tao, nasisiraan ng ulo, nasisiraan ng bait, baliw, kung ano-ano yung mga iniisip nila. Pero sana po, yung mga nakakaranas ng ganito, dapat intindihin po natin sila. Kasi, ano yun eh, parang kumbaga sa sasakyan na disalign lang po ang kanilang mind. Kumbaga, parang na-disalign lang. So, kailangan nating ayusin yon. So, merong mga pamamaraan para ma-overcome natin yung anxiety. Kaya dun sa may mga anxiety, pwede kayong magpa-check up ng may mga doktor dyan sa psychiatrist, ganun. Lumapit kayo dun sa mga psychiatrist, psychologist, yung mga ganun, para kahit pa paano mabigyan kayo ng lunas, yung mga iniinom, tinitake na gamot. Kasi minsan pagka hindi mo na kaya yon, kailangan meron kang iniinom doon. Hindi pwedeng wala tayong iniinom. Kailangan meron tayong iniinom kahit paano, nakakatulong yon. Pero talaga ang nakakatulong talaga, hindi naman yung gamot, hindi. Sarili po natin. Kailangan ma-overcome ng sarili natin. Kasi kung magpapatalo tayo, talagang gagrabe yung lagay natin. Meron po akong grupo ng may mga anxiety, may nababasa ako doon. Halos hindi na sila nakakaligo. Alam mo ninyo yon, yung takot nila, yung fears nila, hindi na nila ma-overcome yun. Parang nananatili na lang sila sa ganong setup ng buhay nila. Kaya kailangan, pag meron po tayong ganon, lagi nating ipagdasal yun sa Panginoon. Kasi si Lord lang ang makakatulong sa atin at yung sarili natin, kailangan natin labanan po yun. Ano-ano yung mga pamamaraan paano tayo lalaban ng anxiety? Lilibangin po natin yung sarili natin, kakausapin natin yung sarili natin, at pagkatapos bigyan natin ng rest. Peace. Totally peace is sa Panginoon. Wala kahit kanino man natatagpuan natin yun. Kasi si Lord lang ang may kakayahan na mag-heal sa ating mga nararamdaman, mga nararanasan sa buhay. Kaya lumapit po tayo sa Kanya. Kasi yung iba, pagka nalulungkot sila, saan sila tumatakbo? Umiinom, sa drugs, sa pambababae, panlalalaki, happy-go-lucky, gagala, tapos yung problema hindi nalulutas. Yun. So, yung iba tinatakbuhan, bisyo, kaya hindi po yun tama. Kung meron tayong mga problema na is nating malutas, lagi tayong sasangguni sa Panginoon kasi siya lang ang source ng lahat. Siya yung ating lakas, strength, 'di ba? Peace.
kapayapaan, hindi po makukuha yun sa mga sarili nating diskarte. Kasi kung may problema tayo sa buhay, kung lalapit tayo sa mga sarili nating pamamaraan, maaring mapariwara tayo o makikinig tayo sa ibang tao. Minsan nangihingi tayo ng advice sa ibang tao. Pero sa aking karanasan, nag-ano din ako, nagsasuggest din ako sa, halimbawa may problema tayo, pwede tayong mag-suggest sa mga pinagkakatiwalaan nating tao. Pero hindi lahat ay mai-aano natin sa kanila kasi tayo pa rin ang magdidesisyon nun kung ano yung dapat natin gawin. Hindi sila, kundi tayo ang susolve sa sarili nating problema. So kung may mga problema tayo katulad ng sinasabi ko nga, may mga anxiety, depression, hindi po tayo pwedeng pumunta sa mga ibang tao, sa mga bisyo, or sa happy-go-lucky, barkada, 'di ba? Sa mga kaibigan natin na sila pa yung sanhi ng ating pagkakasala, pagkabagsak sa buhay natin. Maaring mag-advise sila ng hindi maganda, 'di ba? Tapos susundin natin 'yon. Kaya minsan hindi po maganda na yung lalapitan natin ay yung mga kaibigan natin. Kung may problema tayo dapat lumutas. So, nang una, isanggunin natin sa Panginoon kasi si Lord, siya ang lumalang sa atin eh. Hindi tayo naging tao sa mundo kung hindi tayo ginawa ng Panginoon, di ba? Siya ang nakakaalam ng lahat. Sabi nga, di ba, ultimo nga, buhok natin eh, ay alam ng Panginoon kung ilan ang bilang niyan. Matuto po tayo magtiwala sa Panginoon. Ito kasi yung aking desire sa buhay ko, yung makapag-share, lalo na si Lord, gusto kong i-share kasi naranasan ko yung kabutihan ng Panginoon sa buhay ko, kung paano niya ako binago, kung paano ako pinatawad ng Panginoon, binago ko yung sarili ko, at ngayon ay hindi naman sa nagmamalaki ako, nagyayabang ako, pinagyayabang ko si Lord, hindi sarili ko. Kaya ko naman sinasabi po yun, para naman yung mga tao na namamali ng landas, huwag na silang pumasok sa ganun. Lalo na yung gumagawa ng kasalanan ngayon, yung mga nangangalot niya. Diba, yung may asawa ka ng tao, pagkatapos ay papasok ka pa sa isang problema. Ngayon, pag sari-sari na yan, gulong-gulo na utak mo, hindi mo na alam kung paano isusolve yun. Marami pong bagay ang pinagkakaabalahan ng tao sa mundo ngayon. Lalo na yung social media. Ako, lumalabas ako dyan, pero hindi naman yung mapapariwara ang buhay natin. Yung mga pumapasok din minsan sa social media, nanonood ng mga kung ano-anong pinanonood ng mga kalaswaan, alis-alisin po natin sa buhay natin yan. Kasi hindi maganda yan. Kasi yan, kisaitan yan. Kapag nalulong ka na sa ganyan, like ng sugal, marami po tayong pwedeng malulong. Sugal, bisyo, kung ano man po yung bisyo na yan. Tanggihan po natin dahil hindi po yan makakatulong sa buhay natin. Sinasabi ko sa inyo, layuan po ninyo yan. Kaya nga yung mga anak ko, si Clement, nanigarilyo yan, sobrang nag-aaway kami niyan. Si Kevin yan, yung babe, yan, lagi talagang, hindi ko talaga inaayunan yan. Pilit kong nilalabanan kasi si Satan yan eh. Lumalaban ako kay Satan. Kaya anong gagawin natin? Kung lalaban ba tayo kay Satan nang wala tayong armas? Siyempre, full armored from God, di ba? Ano yung mga full armored ng Lord? Yung wisdom na yan, yung pagkatakot sa Panginoon, yung pagsunod sa Panginoon. Paglaban po yan sa kaaway. Kaya tanggapin natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin para makapaghari siya sa atin. Nang sa ganun, hindi po mapahamak yung buhay natin. Kaya dun sa mga anxiety, ang totally peace natin ay si Lord Jesus. Yung spirit niya, iniwan niya sa atin na siyang joy natin, kagalakan natin, ang hope ng pag-asa ng buhay natin. Walang iba ang Panginoong Hesus. Maniwala po tayo sa Kanya. Marami pong salamat. Sa susunod ulit. Thank you.